because he was a man of great wealth. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tatabi ko lang po yung mga spaghetti. Yan, okay. Sige po, tayo po ay manalangin. Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Our Father in heaven, you are our great King, our God. No one is like you. We praise you, we honor you, and we magnify your name. You are God alone. There's no other God like you, Father. And we thank you, Father, sa privilege and opportunity na binigay niyo po sa amin, Panginoon, ang maging bahagi po ng gawain ito para po sa mensahe na ninanais niyo pong ipaabot sa bawat isa po sa amin, Ama. Purihin po kayo, Panginoon, dahil kagaya nga po ng aming inawit ngayon, wala po kayong katulad. Na sa panahon na kami ay lugmok sa kasalanan, inibig mo kami, niyakap mo kami, binigyan mo kami ng bagong buhay. Purihin po kayo, Panginoon, hindi lamang po bagong buhay, kundi pati tamang mensahe. Mensahe na nakalimutan ng marami dahil nga po, Panginoon, sa focus, sa prosperity, wealth, and so on and so forth. And so today, Father, we pray, let your Holy Spirit speak to each one of us. The particular message na ninanais niyo po na amin pong mapakinggan upang nang sa ganon, Ama, may sa buhay po namin ito na naaayon sa kalooban mo, may palaganap ang mabuting balita patungkol sa inyong kaharian at nang sa ganon, dumating na po ang wakas. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin ang may papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So ang ating pong pag-aaral, itutuloy po natin yung ating series, Applying the Kingdom. And we are now in the test of kingdom priority. Tandaan po natin, mga kapatid, sa Bible, mayroong exclusive claim ang kaharian ng Panginoon. Na ang gusto niya, talagang siya lang, wala nang iba. No? In fact, itong ating binasa ngayon, Luke chapter 18 po yan. Yung kaninang passage ay medyo hindi ko yata nabago yung taas. No? So Luke 18:18 to 23. This is about a certain young ruler. Pumunta siya sa Panginoon, sabi niya, good teacher. Ang tanong niya, what must I do? Nakita po ninyo, what must I do? So ano po ang agad na mapupuna po natin doon sa passage? Yung salvation para sa kanya ay good works, di ba? Hindi yung relationship, hindi grace. So what must I do to inherit eternal life? So ang Panginoon ang ginawa, sinet kaagad niya yung kung sino siya at kung ano yung kanilang pag-uusapan. Sabi ng Panginoon, no one is good except God alone. Ito po yung tinatawag na yung unthematized or hindi thematic, no? Na pagsasabi ng Panginoon na siya ay Diyos. Mapupuna po ninyo sa Bible, yung tinatawag po na messianic secret, na kung saan hindi nag-claim ang Lord outright na siya ay Diyos. Bakit po? Kasi hindi yun ang kanyang priority. What is the priority of Jesus when He was here on earth? Is it to tell us that He is God? Ano ang priority niya? To preach the gospel of the kingdom of God. That is why even yung mga Muslims,
yung mga, tawag ito, yung mga Mormons, sinasabi nila, hindi Diyos si Jesus. Pero ang liwanag na sinasabi ng Panginoon, no one is good except God alone. So meaning to say, the young ruler have recognized who Jesus is. He is a good teacher, and in the context of the Bible, there is only one good. Sino yon? Ang Diyos lang. So bilang Diyos, inutusan niya itong batang ito na kabata-bata pa ay napakayaman na. No? May na-meet po kami na kabataan, pinagpipray po namin siya. Ang edad niya ay 25 years old. 29. At 25, ano na po siya, millionaire. No? Huwag niyo po sabihin sa akin na pinanganak siyang mayaman. Hindi. Iniwanan nga siya ng nanay at tatay niya. Iniwanan siya ng nanay at tatay niya. But because of the potential that he has, na siya ay magiging mayaman at magiging negosyante talaga na sabi nga ay magiging kilalang negosyante. So, nag-strive siya and eventually the Lord has sent a family na inampun siya. Yun yung nagpaaral sa kanya. Nakita po ninyo, hindi natin po pwedeng sabihin na wala kaming pera, wala kaming ganito. Pag yan ang potential mo at pinurso mo yung potential na binigay sa iyo ng Panginoon, the Lord will provide. Remember Jesus. Anong potential ng Panginoon nung siya pinanganak? To be a king. Di ba? And He is our king. Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban. Anong ibig sabihin? Mahirap siya. So, kung gano'n, kung doon siya pinanganak sa Sabsaban, papaano siyang magpipreach? At kailangan niyang pakainin ang 12 disciple. Na sa 12 disciple, merong Thomas na malakas kumain din. Opo, totoo po yun, as you study the apostles, no? Imagine po ninyo yun. Tapos may Judas, na anong ginagawa ni Judas? Based sa John chapter 12, nangungupit ng pera, saan? Sa offering. Kung ang ating Panginoong Jesus ay walang kayamanan, sa palagay nyo kaya may pupush nga yung ganong klase ng buhay, may pinapakain ka, tapos nagpipreach ka ng gospel of the kingdom of God? Hindi, di po ba? Pero dahil meron siyang potential at a very infant age, alam na niya, anong ginawa ng Diyos? Kung natatandaan ninyo, anong ginawa ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat to fulfill yung mission ng Panginoon? Pinobahid ba ng Panginoon yung pangangailangan ni Jesus? Paano? Oh, sineselebrate natin, malapit na magpasko. Ha? Ilang araw na lang ba? Pasko na. Oh, kapisado. At basta mga tatanggap ng bonus. 13-month pay, kanyang bilang nila yan. Sinong nag-provide ng lahat-lahat? Si God. Paano ginawa? From the far east. Ilan ang pumunta? Sigurado kayo tatlo. Magi. Wise men. Anong binigay na regalo? Gold, frankincense, and myrrh. During their time, napakahalagang treasure noon. So, ibig sabihin, bata pa ang Panginoon, prepare na siya. Dahil alam ng Panginoong Yesus kung anong gagawin niya. In fact, 12 years old, nakikipagdebate na siya. 12 anyos. Sinong kalaban niya? Mga doctor of law. No? So, habang bata siya, pinadala ng Panginoon yung kanyang pangangailangan. Once you pursue your potential, the Lord will send everything. Lalong-lalo na kung yung potential mo is to fulfill the gospel of the kingdom of God. Tingnan nyo kung gano'ng kayabang ang tao ito. Anong sabi ng Panginoon? Anong susundin niya? Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not give false testimony.
Honor your father and your mother. Saan nagsimula ang Lord? Sa Ten Commandments. Aling commandment ang hindi niya binigay? Yung commandment to love God. Ang ibinigay niya ay commandment to love your fellow citizen or fellow neighbors, no? Bakit hindi binigay ng Diyos yung una? Yung unang tatlo? Kasi basa na niya yung puso ng bata na ang gusto niya good works. So sinabi ng Panginoon lahat, aba, mapakagaling naman niya. All this I have kept since I was a boy. Taas ang kamay. Nang natupad ninyo ang 10 utos ng Diyos. Sige nga. Talagang 10 commandments. Huwag kang magsisinungaling, sabi ng Panginoon. Taas ang kamay. Pagtaas mo ng kamay mo, sapul ka kaagad. Ano? Nakita niyo yung kanyang wala po talagang makakakaya. Kaya nga pinadala ang Panginoong Jesus to die on the cross. So it's all grace of the King. So challenge siya ngayon ng Panginoon. Ang yabang mo ha, tingnan natin. Ano gagawin? Ibenta mo lahat. Tapos ibigay mo sa mga mahihirap. At pagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Anong response niya? When he heard this, he became very sad. Bakit daw? He was a man of great wealth. Siguro sa panahon natin, sinong kapareho niya? Bill Gates, JP Morgan, mga ganon. No? Ganyan yung wealth, great wealth eh. At a very young age. No? Gaya ng batang namit namin na kinakausap namin siya, talagang naa-amaze ako sa kanya. Ang buhay niya talagang simula nung magkaisip siya, plinano na niya. At sa kanyang plano, at age 25, millionary na siya. Lo and behold. No? At ang kagandahan sa batang ito, nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, ang Diyos ay nagpaplano, dapat nagpaplano rin ako. Talagang systematized. Ngayon po, billionaire na po siya ngayon. 29, parang gano'n ang edad niya. Nakita po ninyo, walang imposible pagka nasa Panginoon kayo. Talagang mga kapatid, once we honor God, yun nga lang, huwag natin gayahin itong young ruler na ito. Na kung titignan po natin, by common standard, nung panahon niya, ano po siya? Siya po ay exemplary young man. Napakayaman niya. Kasi sa panahon nila, pag mayaman ka, ibig sabihin yung favor ng Panginoon nasa iyo. Remember yung parable ng ni Lazarus at saka nung mayaman? Nakita niyo yung twist na ginawa ng Panginoon doon? Paano ang twist na ginawa ng Lord? Nung mamatay yung dalawa, ano ang ini-expect ng tao? Si Lazaro pupunta sa impyerno. Bakit? Mahirap siya. Kumakain siya ng nahuhulog sa lamesa. Nakita niyo kung gaano kasama yung mayaman na yun. Pwede naman niyang abutan si Lazaro sa ilalim. Ang gagawin niya, ihuhulog pa niya yung mumu at papanoorin niya si Lazaro na nakikipag-unahan sa aso. Eh, paano pupunta sa langit yun? Nung sabihin ng Panginoon si Lazaro pumunta sa langit, imagine niyo yung mukha ng mga tao. Napangangalahat. Ha? Kasi ganun yung concept during their time. Pag mayaman ka, yung favor ng Panginoon nasa iyo. Ano ba siya? Law-abiding. Napaka-upright sa kanyang behavior. What else? Kumbaga, ito yung uri ng tao na gusto mong samahan. No? Di ba, palaging gusto nilang mapasama sa mga who's who. Yan, parang ganito itong taong ito. Mapicturean ka lang katabi niya. Ba? Uy, kasama ko yung naalala niyo yung kinausap ng Panginoon? Kakilala ko yun. Oh. Di ba ganun tayo? Gusto natin ng mga ganyang klaseng connection? Ano pa? Religiously devout. Kasi sabi niya, careful na in-observe niya simula nung pagkabata. Apakagaling dito, no? Nung time na wala pa siyang memory, sinusunod na niya ang 10 Commandments.
Hindi pa nga natin alam yun eh. Pero siya sabi niya, sinusunod ko ang Ten Commandments. So, na-observe ng Panginoon, dalawa ang kanyang pinaglilingkuran. Ano yon? God and money. Delikado po yan, mga kapatid. Mamaya, titignan po natin yan, no? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, you still lack one thing. Anong gagawin mo? Sell all or everything that you have and give it to the poor. Ang ginamit pong word dito na poor ay yung translate sa English na pauper. Pag sinabing pauper, talagang walang-wala. Huh? Ito po talaga yung para lang makakain. Either pupunta ng basurahan o kaya naman mamamalimos para may pangkain sila. Yun ang bibigyan ng kanyang pera. Bakit siya nalungkot? Napaka-successful niya. Bakit po siya nalungkot? Kagaya ng lagi nating sinasabi, success in the wrong assignment is a failure. Kaya dapat ngayon pa lang, kayong mga kabataan, alamin niyo na. Tanungin niyo ang Panginoon, Lord, ano ba ang assignment ko dito sa mundo? Hindi kayo pumunta dito nang sabi nga, just to consume. The Lord brought you here on earth to donate. There is something in you na dala-dala ninyo nung kayo'y pinanganak. Nandyan sa inyo yun. Yung potential na yan na hinihintay ng mundo. Who knows? No? Kagaya nitong batang nakausap namin. Alam niyo ba kung ano yung kanyang iniisip nung nakikita niyo nangyayari ngayon sa Pilipinas? Gusto niya magpresidente ng Pilipinas. 29 years old. Pagdating ng 2028, pwede na siya. Di ba? Oh. Ano yata siya? 39 pala. 39, no? Kasi pagdating ng 2028, pwede na siyang kumandidato. 40 kasi ang kakandidato tinatanggap 40 years old. Kaya si Manny Pacquiao una, hindi yata tinanggap. Kasi kulang pa yung kanyang edad. So, imagine niyo yung ganung na-realize niya na yung wealth na binigay sa kanya ng Panginoon, hindi para sa sarili niya, kundi para gamitin sa bayan. Kaya ngayon, talagang iba yung excitement na meron siya sa buhay. Sabi niya, now I finally realized I came to donate, not to get. Doon po tayo nagkakaroon ng problema. Doon po nagiging failure yung ating assignment. Pag ang utak po natin ay kukuha ko. Pag ang apelido mo ay Kuwa. Huh? Ikaw si, anong pangalan mo? John Kuwa. Oh, yan. Kuha na lang ng kuha. No? Sabi nga, yung standard ng mundo, successful siya. Sa standard ng Panginoong Jesus, failure siya. Bakit po? Meron siyang divided heart. Hindi po siya kingdom-possessed man. Kasi nga, yung kayamanan niya, nakaharang sa harapan. Kaya nung sabi ng Panginoon, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. Tandaan natin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, meron po siyang claim sa lahat-lahat na meron po tayo. Kaya yung demand ng Panginoon na bago ka sumunod sa Kanya, kailangan alisin mo lahat kung nasaan nandoon yung puso mo. Have you noticed lahat ng mga lingkod ng Panginoon sa Old Testament and sa New Testament, even si Jesus Christ, bago sila mag-ministry, anong ginagawa nila? Anong ginagawa? Prayer and fasting. Ilang araw? 40 days. Bakit 40 days? Hindi po sila kumakain, water lang. No? Kaya nga, lahat na nagpa-fasting ng mga lingkod ng Panginoon, laging malapit sa brooks. Kasi malinis naman ang tubig noon. Pwede mong salukin. Ngayon, pag sinalok mo yung tubig sa batis, puro sasakit ang tiyan mo. Bakit po nila ginagawa yon?
Kung ang principle na sinasabi ng Biblia, you have to strip yourself everything. In 40 days fasting, ano mangyayari sa inyo? Ano mangyayari? Ha? Ano na? Lilinis yung buong katawan mo. Lahat ng na-accumulate mong pagkain, itudumi mo yan. Kung may sakit ka, gagaling ka. Ngayon, panoorin nyo sa YouTube, ang dami na naglalabas ng mga doktor, no? Noong kanilang mga analysis about fasting. That fasting can cure you, fasting can speed up your metabolism, and so on and so forth. And in fact, ngayon may claim na po, fasting can cure cancer and diabetes. Pero nung una, hindi nila tinatanggap. Sino bang nauna niyan? Si Dr. Sebi ng Honduras. Meron siyang isang community na ilang mga Hollywood actors and actresses ang gumaling. Ang mga sakit ay cancer, na stage 4 pa. Anong ginawa nila kay Dr. Sebi? Pinatay. Kinulong, tapos nilason sa kulungan, patay yung doktor. Tapos nang wala na si Dr. Sebi ng ilang taon, ilang dekada, tsaka nila ngayon nilalabas. So ano dating, sila ang bida. Eh meron ang nauna. So kailangan mong linisin yung sarili mo bago ka maglingkod sa Panginoon. Strip off yourself of everything. Yun po yung principle na yan. Malilinis ka physically, malilinis ka rin po once you do yung 40 days fasting. Even spiritually. Nakalimutan ko yung pangalan ng rapper na babae na namatay din eh. Gagawa sana siya ng kwento, pelikula patungkol sa buhay ni Dr. Sebi. She was also killed. Nung merong isang video na napanood ko, tinatanong siya ni Dr. Sebi, ano ang na-experience mo on the 40th day? Hindi po ito naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala kay Jesus, dahil nga rapper. No? Alam niyo sabi niya, nakita ko ang Diyos. Sinong nakita mo? Sabi ni Dr. Sebi, nakita ko si Jesus. Kinausap ako ni Jesus. Sabi ni Dr. Sebi, anong ginawa sa'yo ni Jesus? Naramdaman ko yung presensya niya, yung pagyakap niya. 40 days, on the 40th day. Kaya sabi ng Panginoon, you have to strip off everything that you have. And then, come and follow me. Tandaan po ninyo, walang lugar sa kaharian ng Diyos ang spirit of ownership. Wala po tayong pag-aari dito, mga kapatid. Sabihin niyo sa akin kung ano ang sa inyo. Sige nga. Simulan natin sa buhay. Kayo ba ang may-ari? Hindi. Tandaan niyo sa kaharian ng Diyos na dapat ma-realize natin lahat. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Sa kaharian, in any kingdom, lahat ng mamamayan pwedeng gamitin yung lupa, pwedeng kumuha ng mga prutas, pero once na namatay yung nagmamay-ari ng lupa na yon, for the meantime, ano po mangyayari sa lupa? Ibabalik niya sa hari. Kukunin uli ng hari yun. Nakita po niyo yung principle na yan, na wala ka talagang pag-aari na sa'yo. Kasi kahit yung buhay natin, pag tayo po'y namatay, anong gagawin? Kakalat-kalat ba? Kaya sinasabi ng Katoliko, 40 days, kakalat-kalat. Hindi. Kukunin niya ng may-ari. Sinong may-ari? Ang Diyos. Ang Espiritu natin babalik sa Kanya. Agad-agad po yun. Di po ba may mga lumalabas ngayon sa YouTube na nakukunan nila yung mga namamatay, na may lumalabas na kung anong kulay puti, no? Minsan itim. Sabi ko, ano kaya yung itim? Ako parang sama ng tao. Tapos, hindi na tumatagal, di po ba? Bigla na lang aalis, dire-diretso, wala na. Hindi man lang nakita, kaya nagsasabi, 40 days. Ano gagawin daw for 40 days? Iikot-ikot. Hindi alam kung saan pupunta. There was no such thing like that in the Word of God. Tandaan niyo ang spirit of ownership.
Yan ang problema ng rich young ruler. Kasi ang akala po niya, sa kanya lahat. Taas ang kamay ng mga nag-aakala na meron kayong pag-aari dito sa mundo. Meron ba? Kahit ngayong buhay natin, di po ba? Pag nagkaroon ka ng karamdaman, doon mo na-realize, diba, meron akong kilalang doktor, ang galing-galing magpayo. Tapos ngayon, may cancer siya. Kilala niyo rin yung doktor na yun. Doktor po. Ha? Ayun ba pangalan niya? Number 1 advocate ng vaccine. Si Willie O. No wonder nagka-cancer siya. Kasi bakit po? Sinungaling din siya. Alam niya na ang vaccine, lahat po ng doktor alam ang vaccine nakakamatay. Wala nga pong general. No? Ang alam ko, may pinakita ng mga pulis na binakunahan. Naniwala tayong lahat. Ang ibinakuna pala sa kanila, sterilized water. Wala namang nangyayari sa kanila. Yung mga general sa kausap namin nila, Brother Pete, nagsasabi sa amin, walang bakunado sa amin. Kasi alam nila, mamamatay ang tao pag nabakunahan. Ito na nangyayari na ngayon. Nagdadrive sa EDSA, inatake, boom, patay. Kaya ngayon, bago kayo aalis, prayer. 2025, tandaan po ninyo, 2025, magpipilang po tayo ng patay. Yun po nakakalungkot. Pero kayo, alam na ninyo kung anong antidote. No? Apaka-simple lang, salabat lang. Salabat lang po ang antidote. Buti may oasis tayo. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng oasis. Si Joanne. Nagugulo ko sa pangalan ng Joanne. Si Joanne, biyaya ng Panginoon, nakainom ng oasis, tumigil na yung kanyang bleeding. Purihin ng Panginoon. Tayo ba ang may-ari ng oasis? Hindi. Kahit si Sister Emily, kausap namin siya kahapon, hindi niya kiniklaim na kanya ang oasis. Sabi niya, binigyan na ako ng Lord ng wisdom na gawin ko to. Oh, salamat sa Panginoon. Dahil magkakapareho tayo ng kaisipan. Never assume that everything belongs to you. Kasi sabi nga, itong lalaking ito na batang-bata pa, feeling niya siya ay maka-Diyos, ino-observe niya yung Ten Commandments, pero anong Diyos niya? Pera. Money was his true God. Yung puso po niya, his heart was divided. Saan po? Sa wealth, and then yung desire niya na sumunod sa Panginoon. But when it comes to the acid test that we call, no? Yung litmus test, nung tanungin siya ng Panginoon, anong pinili niya? Kayamanan. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon sa kanya, ang nangyari na nakita natin, he became very sad. Dahil sobrang akala niya na marami siyang kayamanan. So yung young ruler, bound by the spirit of ownership. That's why he failed the test of the kingdom of God. Warning po sa ating lahat yan. No? Huwag nating isipin na tayo ang nagmamay-ari. Tayo po ay mga katiwala. Huwag tayong maging katiwaldas. Ha? Katiwala po tayo. At pag ikaw ay good manager, ano sabi niyo sa parable? Pag ikaw ay good manager, anong gagawin ng Lord? Dadagdagan pa. Saan nagsisimula ang management? Sa bahay, saan nagsisimula ang management? Ha? Yung higaan nyo pa lang. Kung ang higaan ninyo, hindi nyo alam iligpit, na kung kayo aalis para kayo mga ahas na nagbalat, huwag kang umasa na ang Diyos bibigyan ka ng malaking blessing. Kasi sa maliit nga lang, hindi mo kayang i-manage. Remember in the parable, yung hindi nag-manage ng tama, anong ginawa? Inalis pa. Kanino binigay?
Doon sa marunong mag-manage. Brothers and sisters in Christ, we are not the owner. We are all managers. Kung gusto mong magsimula ngayon sa buhay mo, alam niyo yung batang na-meet namin? Tinatawag ko siyang bata, although edad 39. Kasi na-amaze ako sa kanya. Sabi niya, ako po, pastor, nung kabataan ko, pagising ko, ligpit lahat. Ayos na yung kwarto ko, papasok ako malinis na. Sabi ko, kaya ka pinagpala ng Panginoon. Bata ka pa lang, marunong ka nang mag-manage. Nakita ng Diyos. Mga kabataan na nandito, huwag niyong iasa kay nanay at kay tatay. Ha? Hindi kayo doon. Sa bagay, pwede doon. Pwede rin naman. Doon ka maghugas ng pinggan. Doon ka maligo. Doon ka magligpit. Yun, pwede rin doon. Pero as long as we are under, or as long as you're under your mother and your father, obey them. Sundin niyo sila kahit na sabi nga, masama ang ugali. Huwag lang ang pinapagawa sa inyo ay masama. Kasi ang maliwanag sa Bible, obey your parents in the Lord. Your father and mother, honor them. Dalawang command. So kung pinapagawa ng magulang ay masama na, susundin mo pa siya? Wag. Why? Hindi mo na siya parent in the Lord. Nasira ka agad yung aspeto na yon. Ano mo na lang siya? Nanay mo na lang siya o tatay. Anong gagawin mo ngayon sa kanya? Honor them. Anong ibig sabihin ng honor? Magmamano? Ano honor? Give them financial assistance. Pag dumating yung time na ikaw ay may kakayanan na. Hindi yung pag may kakayanan ka na, sasabihin mo, ang sama ng ugali ng nanay at tatay, kung hindi ko yan susuportahan. Hindi ka rin mabibless. Hindi rin hahaba ang buhay mo, sabi ng Bible. Magugulat ka na lang, maagang-maga pa lang sa edad mo, wala na, marami ka ng sakit. So, honor them. Obey your parents in the Lord. No? Sa mga magulang naman, hindi tayo ang may-ari ng ating mga anak. Huwag niyo silang puwersahin. Di ba, remember yung diniscuss natin sa Ephesians? Do not provoke them to anger. Huwag mo ipilit sa kanila, hindi nila gusto. Meron kang gustong lalaki, ayaw naman ng anak mo. Ay di kayo ng lalaki magsama. Gusto mo ba eh? Nag-aaway na kayo ng anak mo. Dahil sa lalaki na yan na gustong-gusto mo, ikaw pala may crush eh. Kung ganun pala ang pananaw mo, ay di, punta mo yung lalaki, tayo na lang magsama. Ha? Do not provoke them. Huwag niyong i-provoke na magagalit sa inyo ang inyong mga anak because it will be a curse to you. You do not own them. Lahat tayo managers lang po dito mga kapatid. Tagapangalaga lang. Ha? Tandaan natin yan. Tandaan natin, ang spirit of ownership ang isa sa pinakamalaking sign na ikaw ay hindi bahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi ka lumalakad ng naaayon sa priority ng kaharian ng Diyos. How would you know that you have the spirit of ownership? Paano ninyong malalaman? Hanggat ikaw po ay naniniwala na una, you own your house. Oy, bahay namin to, ako may-ari nito. Dahil sa pagsisikap ko, kaya ako nagkaroon ng ganyan. Anong meron ka? Spirit of ownership. Yung sasakyan na nasa car park mo, akin yan. Pinaghirapan ko yan. At alam mo ba paano ko nakuha yan? Ako ang naging best salesman. Wow. Kaya dahil sa akin, nagkaroon kami ng sasakyan. Yung mga damit na meron ka. No? At panay pa ang iyong mind. Ibig sabihin, meron ka pa rin spirit of ownership. Yung pagkain sa refrigerator. May kumakatok sa bahay mo, punong-puno yung ref. Sisigawan mo para kang si Cardinal Sin. Wala kaming pagkain.
No? Pero ikaw bundat ka na. Spirit of ownership or anything else na sa tingin mo you possess. Psalm 24 verse 1. Ano pong sabi? The earth is the Lord's and its fullness and everything in it. Pati kulisap, kanya. Pati po yung tungaw, Diyos ang may-ari niya. Nakatingin kayo sa akin, hindi niya na alam kung anong tungaw. Ano? Nakakita na kayo ng tungaw. Wala na, mga kabataan na to dito sa syudad. Kami ng mga bata pa kami sa probinsya, pag pumunta kami si Brother Rene yata naka-experience makagatin ng tungaw, ano? Pag pumunta kami ng damuhan, pagkaliit-liit doon, hindi mo alam kung nasaan. Kailan mo siya malalaman? Pag nakasipsip na ng dugo, nagkukulay pula. So pagdating namin sa bahay, kamutan. Kahit tignan mo, wala kang makita. Kaya sinasabing kasing liit lang ng tungaw ang nakakapuwing. Pagka liit-liit pero hindi ka makatulog. Maliligo ka, sasabon ka, meron pa din. At ang pantanggal po niyan, alkitran. Hindi mo siya matatanggal ng... Alam niyo yung alkitran, yung parang Oo, yung asphalt, tapos ididikit mo. Pagtanggal mo ganun, makita mo kulay pula. Magugulat, 5 pula. Saan kumakagat? Sa singit. Ang paborito ng tungaw, singit. Imagine niyo, pati yun, pag-aari ng Diyos. Alam niyo, simula nung ma-realize ko na lahat may purpose, iniisip ko pa hanggang ngayon, ini-study ko. Nag-search ako sa internet, tungaw. Walang lumalabas, hindi ko alam kung na-English ang tungaw eh. Sabi ko, ano kaya purpose niyan? Kasi yung ipis, may purpose yan eh. Yung lamo, no? Yung langaw, lahat yan meron, hindi po pwedeng wala. At lahat ito pag-aari ng Diyos. Tandaan niyo, walang ilalagay ang Diyos sa mundo na hindi gagawin yung assignment niya. Tama po ba? No? So, pagka ito po ay nasa atin lahat, ibig sabihin, we are not walking in the kingdom priority. And we are not truly seeking the kingdom of God. Kung yan pa rin ang, bakit ka nag-aaral? Para magkaroon ng bahay. Pag ako yung kumikita na. Ano ba? Para magkaroon ng sasakyan. Tingnan niyo yung mga doktor. Tingnan niyo yung mga doktor. Ha? Pag ang doktor sinabihan ka kaagad, agad-agad ha, Dok, masakit ang tiyan ko, operahan na natin yan. Pagka ganun po ang sinabi ng doktor, tanungin niyo yung doktor, Dok, may hinuhulugan ka bang bahay? May kotse ka bang hinuhulugan, Dok? O may hinahabol kang kota sa gamot? Kasi hindi dapat ganun. Ang problema, ito na yung mga doktor natin ngayon. Kakaunti na lang siguro yung... Kaya nga, ang lagi natin sinasabi kami sa United Front for the Kingdom of God and Philippinism, ang isa sa goal namin ay makapagpaaral ng kabataan na matuturuan ng ideology ng kaharian ng Diyos. Pwedeng abogado, doktor, tapos ilalagay natin sa field. Sila ang babago ng ating bayan. Na ang hinahanap ay kaharian ng Diyos. Never ever put these things as your priority. Kasi kayang-kayang ibigay ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Anong kasunod? All these things shall be added unto you. Tandaan ninyo mga kapatid, kung ang Diyos, have asked you for something, tapos nung kukunin niya, nakikipaglaban ka, ibig sabihin, He is not your Lord. No matter what claim you have. Kahit sabihin mo, siya ang aking Lord. Pero sabi ng Panginoon, anak, 10 ang sapatos mo. Yung isa ibigay mo doon sa bata sa labas. Lord, ang mahal niyo eh. Mahal lahat ng sapatos ko. Bibilang ko na lang siya ng mumurahin. Sabi ng Lord, yan ang ibigay mo. Nakikipaglaban ka. Hindi mo siya Lord. Sino ang Lord? Ikaw. Huwag niyong gayahin yung na-experience ko. Alam niyo, minsan matututo kayo in a hard way.
Ako, yung na-experience ko, madalas kong kinikwento rito. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, yung 3,000 mo, ibigay mo dun sa pastor. Kumakain po akong ganyan, no? Pastor's conference. Kumakain ako, nakayuko. Pag-angat ng ulo ko, nakita ko yung pastor sa dulong-dulong lamesa. Huh? Hindi naman kami nagkatinginan. Nakita ko siya, kumakain siya, parang lungkot na lungkot. Yung pala ang iniisip niya, yung pamasahin niya pabalik ng Manila. Pumunta pala siya ng Cebu, pamasahin lang papunta ron. Ako naman, may extra 3,000, okay na yung pamasahin ko, balikan, pero yung 3,000 ko, bibili ako sa Cebu ng dried mango. Masarap yan doon, no? Tapos yung, ano nga yun? Yung isda, tanggit. Talaga naman, pagpasok mo sa palengke ng Cebu, amoy tanggit na. Paglabas mo, amoy tanggit ka din. Di okay na ako. Sinabihan ako ng Lord, bigay mo doon. Lord, ano naman yung anak ko sa bahay na, alam mo naman, pag dumating ako, ang una nga anong katino, yung pasalubong. So, tapos mamimigay ako sa church. So, binaliwala ko po yun. Tulog kami. Kinaumagahan. Ang natira sa pera ko, 2,000. Alam mo naman, pagbintangan ko yung mga kasama ko sa kwarto, puro pastor. Pwede ko bang sabihin, sino nagnakaw ng 1,000 ko? Ito po kaming lahat eh. Hindi naman nagalaw. Nakasarado yung bag ko. Yung wallet ko nasa ilalim. Paano nawala? Biglang, ting! Naalala ko, naku Lord, mawawala lahat ito. Nung kainan ng alas 12, hinahanap ko si pastor. Inabutan ko na, alam niyo yung kamay na ano, pag kinamayan ninyo, mapapatingin sa langit. Yung mga ganyang kamay, di ba? Pag idinikit mo, Pastor, salamat. Sabi niya, Pastor, wala akong pamasahe pabalik. Kahapon ko pa iniisip. Nung tignan niya, Pastor, sobra pa ito. Meron pa akong pampasalubong. Kasi parang may ano ang ano nun eh, ang Cebu Pacific. May promo. Alam niyo magkano ang promo noon? Parang 500 ang pamasahe. So meron siyang 1.5. Ako naman, sabi ko, okay lang ba? At least meron ako natulungan. So kumakain ako. Maya-maya, andyan daw po ba si Pastor Ed? Tapos yung mahanap sa akin dito sa Cebu. Labas ako. Paglabas ko, nakita ko yung member ng church. Ay, Pastor! Nabalitaan ko may conference dito. At ang alam ko, kasama ka. Dumaan ako para ikapot sa ito. Ding! Sobre. 5,000 ang laman. Na. Huwag kang lalaban. The moment na sinabi ng Panginoon, anak, ibigay mo yan. He can provide even more. Ang liwa-liwanag sa Matthew 6:33. And everything shall be added unto you. Amen? Amen. Ano po ba ang danger ng spirit of ownership? Kagaya nitong rich young ruler na umalis siya, nalulungkot siya, no? Kasi nga po, ang utak niya ay yung treasure, hindi yung treasure ng kaharian ng Diyos. No? He was not willing to pay. Kaya anong sabi ng salita ng Panginoon sa ating passage? Verse 24, Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Hindi po ibig sabihin pag mayaman kayo, hindi nakipapasok sa kaharian ng Diyos. Yan naman po isang naging mali na katuruan. Dahil sa passage na yan, lumabas yung teaching ng poverty gospel. At sa poverty gospel po, ang daming pastor ang naghirap. Bakit? Sabi ng mga miyembro, ay ang Panginoon nga mahirap eh. Hindi nila alam, sobrang yaman ng Panginoon. No? Kaya dapat si pastor ito lang ibigay natin. Maranasan niya kung ano ang paghihirap ng Panginoon. Ay, kawawa naman talaga si pastor. During poverty gospel, ang dami po ako, kahit ako tinamaan. Tumatanggap ako ng gantong kalaki, biglang kinalahati dahil nauso yung poverty gospel. Sumunod na after 2 years, prosperity gospel naman. Talaga naman. Sagana naman.
Matindi naman ang prosperity gospel. Lahat kiniklaim. No? Madaanan yung kotse. I claim in Jesus' name. Nakita po ninyo pag mali ang tinuturo. Kung ano-ano ang ating pinupuntahan. No? So, hindi ibig sabihin po yung mahirap hindi makakarating sa kaharian ng langit. So, nagbigay ng illustration ng Lord, indeed it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Those who heard this asked, who then can be saved? Oo nga naman, no? Ano sabi ng Panginoon? Basahin natin yung kulay red. 1, 2, 3, go! What is impossible with men is possible with God. Naintindihan niyo po ba yung parable na yan? Yung narrative na yan? Ano ang eye of the needle? Napunan nyo, nilagyan ko ng red, yung enter. Kasi ipapaliwanag ko po sa inyo yan. No? So ano po ba ang ibig sabihin ng salitang enter? No? Okay. So, yung will or yung spirit of ownership, hindrance po yan mga kapatid. Saan? Ang sabi ng Panginoon? Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So, yung word na enter na nakita po natin, ang tamang translation po niyan sa English is to experience the true effect of. So, isasabi ng Panginoon, hindi mo may experience yung true effect of the kingdom of God kung yung kayamanan kagaya nung young ruler ay naging kulungan muna. You became imprisoned with the wealth that you have. Ikaw ay natrap saan? Sa pursuit of things. Mga bagay-bagay na lang, no? Sabi nga, may mga kababaihan ang pinupurso lang pagpapaganda. Naging maganda lang outside. Dapat maganda tayo outside and inside. Otherwise, you will become prisoner of your own worldly passions. Yun po ang pinakadelikado sa lahat. Yung passion na yan, worldly passion, na meron ka. Kung titignan po natin ang kabataan ngayon, ano ang kanilang worldly passion? Cellphone. Because of cellphone, ano nangyari sa kabataan? Do they have time to pray? No. Ilang minuto lang kung mag-pray. So, gaano kalaki ang utang nila sa Panginoon? In the context or in the principle of tithing, no? Ano nga ang tithing? 10%. Ano yung principle ng tithing? Hindi lang po 10%. Nasabi ko na po sa inyo. God's management training. So in God's management training, hindi lang po pera. Kasi lahat ita-tithe. Pati oras. Remember Psalm 24 verse 1? Siya ang may-ari lahat eh. Siya yung hari. So lahat ita-tithe mo. So yung time natin is 24 hours. 10% of 24 hours. 2.4. Tapos, minutes lang kung mag-pray ka, may utang ka sa Diyos. Tapos magsasabi ka, ba't kaya hindi sinasagot ng Lord ang prayer ko? Kung magsasalita ang Panginoon, anak, kaya hindi ko sinasagot ang prayer mo, ito ang utang mo. Bibilangin natin ha, simula nung makilala mo ako, 30 minutes ka lang mag-pray. So, araw-araw, meron kang ganitong utang. Kaya hindi natutugunan ang iyong panalangin. Mga kapatid, yung worldly passion, yan ang kumukulong sa atin ngayon. Yung iba, yung mga teleserye, yun ang kanilang passion. No? Nood ng drama. Kaya pati buhay niya madrama. Kasi kung anong pinapasok mo, yun lang din naman yung lalabas. No? Kaya nakita niyo kung paano yung. Huwag niyo pong sasabihin sa akin na God loved us unconditionally. Kasi hindi po yan biblical. God loved us, no, with so many conditions. Deuteronomy 28, pagpapalain ka ng Diyos kung susundin mo siya.
Dito sa binasa nating passage, anong hiningi ng Panginoon? Wealth. Kay Abraham, anong hiningi ng Panginoon? Si Isaac. Bakit si Isaac? Nag-iisang anak. Kung kayo ang mayroong nag-iisang anak, so anong tawag mo doon? Uniko iho. Ang unikong iho ay hindi lang mahal. Love na love na love. Ay. Ganyan ang unikong iho. Kaya yun ang hiningi ng Panginoon. Bakit po? Kung pwedeng maging hindrance sa relationship ng Diyos at ni Abraham. Pinagkait ba ni Abraham? Hindi. Si Isaac ba nagtanong? Hindi din. Imagine niyo kung gaano yung heart din ni Isaac. Willing siyang ibigay yung life niya sa Diyos kung yun ang kailangang hingin. Hindi man lang siya nagtanong, bakit ako ang... Oh. Diba? Asan yung ano? Iaalay. Ano sabi ng Panginoon? El Shaddai. The Lord will provide. Yun ang sinagot ng Panginoon kay Abraham. Huh? So, ano ibig sabihin? Hindi na niya alam kung ano? Kung saan magagaling? Hindi. Alam ni Isaac, siya na yun. Siya nang i-offer. Tumakbo si Isaac. Hindi nga siya tinalian ng tatay niya. Tutusin, dapat tinalian siya, binuhat siya, pati yung panggatong, pero hindi siya tinalian. Dahil alam ng Panginoon, alam ni Abraham kung ano yung puso ni Isaac. Hindi siya, kumbaga wala siyang worldly passion. Kaya tingnan yung ginawa ng Panginoon dito. No? Sinabi niya yung pinakamabigat, who can enter the kingdom of God? Yung rich man, hindi. So anong sagot nila? Sino yun ang maliligtas? Anong sagot ng Panginoon? Yung mahirap sa tao, no? Sabi nila, if it is difficult for the rich, no, yung God favor, papaano kami? No? Makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ito ngang mayaman, hindi makakapasok, papaano naman kami? Ang sabi ng Panginoon, yung mahirap sa tao, imposible sa tao, posible sa Diyos. Aralin natin, no? Ang tawag po dito ay parenthetical message. Ibig sabihin, di ba pag nakakita, gaya nakita niyo, no? Rich, the God favored. Ang ibig sabihin po niyan, parenthetical explanation. Pinapaliwanag yung sentence. So ito pong susunod natin is parenthetical explanation. Papaliwanag ko lang po sa inyo yung eye of the needle. Para pag tinanong kayo, alam nyo kung anong isasagot. Kasi marami pong nagkukwento, maraming nagsasabi, even pastors, nagugulat po ako. Ang pananaw nila sa eye of the needle ay kinukumpare daw ng Diyos. No? Yung mayaman na papasok sa butas ng karayom. Tandaan nyo, ang eye of the needle, wala ni sa hinagap ng Panginoon, wala sa isip niya ang karayom na sabihin niya. Ang naging problema lang po sa atin ay yung translation pagdating sa English. Ano po ba ang eye of the needle? Kasi ngayon wala na eh. Hindi na natin alam ng mga kabataan ngayon. Kami noon, ako lumaki ako sa probinsya, no? Nagsasaka at age 5, 4, nasa field na ako. Meron kaming tinatawag na limbyuhan, ang tawag namin. No? Dalawang ano po yan, dalawang kahoy na ganyan. Kasi nabawa yung kalabaw, lulub-lub yan eh. Tapos, pagka yan ay dinala mo na habang lumalakad, natutuyo yung putik. Yes. Ang hirap pong tanggalin yan. Hindi mo naman pwedeng sulsulin yun, susuwagin ka ng kalabaw. So ang gagawin doon po sa dalawang poste na yan, may sukat yan eh. Pwede sa kalabaw na mataba, sa kalabaw na payat. No? Padadaanin nyo sila doon. Bago dumaan, bubuhusan nyo ng tubig. Pagdaan nila, yung dalawang poste na yan, na sikip sila, hihigitin yung lahat ng dumi. Paglagpas nila sa kabila, malinis na. Ang tawag po doon, sa panahon ng ating Panginoon, eye of the needle. Hindi po yung butas ng karayom. Maliwanag na sa inyo.
Kaya pag tinanong kayo kung ano ang eye of the needle, huwag niyo pong ipapaliwanag na butas ng karayom. Kasi pag sinabi po ninyong butas ng karayom, ibig sabihin niyo nagtuturo sa inyo, hindi nagbabasa ng Biblia ng maayos. At hindi nagre-research. Nalulungkot po ako pag naririnig ko yan sa mga miyembro na, ano ang eye of the needle? Eh sabi ng Panginoon, kagaya ng butas ng karayom, hindi po comparative sentence ang ginamit, kundi demonstrative. Dinemonstrate ng Panginoon. So sinasabi sa atin ng Panginoon, una, no, na yung kamelyo, kinakailangan niyang malinis. At ginamit ng Diyos, nung makita niya yun, ginamit niyang example. Ano bang ginagawa sa kamelyo? Yan, kagaya ng sinabi ko kanina, no? 2 poste yan, ilalagay siya sa gitna, bubuhusan siya, no? Pagkatapos, dahil nga, hindi talaga makakagalaw ang camel on his own. So, pangalawa, ang gagawin ng may-ari, kung dun sa kamelyo lang, hindi siya lulusot. Kasi ang isip ng kamelyo, hindi ako kasya. Ngayon, ang gagawin ng may-ari, i-guide siya, no, yung second natin, i-guide siya palabas. Nakuha po ninyo? Ano ko po ang gusto kong i-drive? Yung analogy na binigay ng Panginoon, sinasabi nga ng Panginoon, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Imposible sa camel, pumasok doon. Kasi ang utak niya, naipit na ako. But because of the guide, the owner, na sinasabi ng Panginoon, siya yun. Yung Diyos. Sa utak natin, naku, napaka-imposibleng papasok ako sa karya ng Diyos. Bakit? Apakadumi ko. Pero dahil i-guide ka gaya ng camel, i-guide ka nung may-ari. Sino may-ari? Ang Diyos. Lulusot po tayo. Kahit mayaman ka pa. May mga mayayaman ba na nasa langit? Sangkaterba. Sangkaterba, si Peter. Si Peter, mayaman yun. Hindi lang siya basta-bastang mayaman. Kasi nung tawagin siya ng Diyos, anong trabaho niya? Mangingisda. Anong klaseng mangingisda? May-ari ng baklan. May mga tauhan siya. Pag alis niya, iniwanan niya yung mga tauhan niya. So, ang daming mayaman sa kaharian ng langit. Na, kagaya ng parable na ito, i-guide sila ng may-ari. Okay? So, can all of us go through the eye of the needle? Yes. Ano lang po ang kinakailangan? Yung spirit of ownership, tanggalin po natin yan. Because as long as we have that, we will never enter the kingdom of God. Amen? Maliwanag po ba? Klarong-klaro na po ba? Okay. May tanong? Mamaya na, ha? Okay. Punta tayo sa last part, no? Tandaan natin, nothing we give up for the kingdom of God is ever lost. Wala kayong i-give up para sa kaharian ng Diyos na mawawala. In reality, ito po ang isa ko pang gustong sabihin. In reality, yung iiwanan natin, wala talaga tayong iiwanan kasi hindi atin. Siya ang may-ari. Yung i-give up mo, papalitan pa niya ng mas malaki pa. Ganyan po ang ating hari. It will never be lost. Anong gagawin niya? Matthew 6:33, i-multiply pa niya kung ano yung inialay mo sa kanya. Why? You will never outgive a king. He is our king. Nakakita na ba kayo ng hari na niregaluhan tapos bibigyan niya ng mas maliit? Kahiya-hiya ang hari. Ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ng Panginoon, tingnan niyo ang ating Panginoon. Pag siya gumawa ng mensahe, dapat alam ng lahat. Hindi po ba? O pagkatapos ng flood, paano niya binigay yung mensahe na mahal ko kayo, hindi na mangyayari ang flood. Rainbow. Kita niyo kung gaano katindi siya mag-message. And whenever God give a message, hindi niya inuulit yung kaparaanan. Basahin niyo ang Bible. Wala siyang inulit na style.
Pag ginawa na niyo, tapos na. Tingnan niyo sa creation, create si Adan. Inulit ba niya? Hindi. Paano ang pag-create kay Eve? Kinuha kay Adan. Nakita niyo kaibahan? Si Adan, pinorm galing sa humus, no? Kaya human. Tapos si Eve, saan kinuha? Kay Adan. Di ba pinakita ng Diyos yung responsibility ng mga lalaki? Na meron tayong malaking responsibility. Bakit po? Nung hinugot, anong tawag sa babae? Woman, di ba? Tapos, she will be your companion ba ang tamang translation? She will be your starts with letter H. Helper. No? Andito ka nung Wednesday. Hindi ba kayo na-amaze sa word na yan? Helper. You know, in the Bible, there are 21 words that says helper. 15 of 21 refers to God. Nakukuha ninyo? Bakit yun ang ginamit ng Diyos? Nakatawagan sa babae. Bakit hindi siya gumamit ng iba? Anong mensahe ang gustong ibigay ng Panginoon sa lalaki? Kung yung word na helper ay nire-refer, God, you are my helper. Hindi po ninyo makuha? Walang makakuha? If God is your helper, therefore, men, ano ibig sabihin? Do not make decisions on your own. Any decisions that you will make on your own. O kung lalaki, o kung mag-decide. Sabit ka agad yan. Why? Because the woman is your helper. Pag babae ang nag-decide, mas sabit yun. Mali. Di ba? Kasi ang hierarchy, ang lalaki ang head of the family. And do not even tell me that yes, he is the head, but I am the neck that turns the head. Ha? Mali yan. Hindi yan biblical. Ha? Kaya nga ang utos, wives, submit to your husbands. E paano kung mas malaki kita mo? Submit pa rin. Paano kung mas malaki kita ni Mrs. At si Mr. ay pogi lang? Ayaw, pogi lang. Magsasubmit ka pa ba? Yes. Wala namang sinabi sa Bible, submit to your husbands if they are earning more. Basta ang command lang, submit to your husbands. Tapos, pag nangyari po yan, you will be blessed. Amen? So maliwanag po kayo mga kapatid. No? Balik po ulit tayo dun sa wala tayong iiwanan na ibibigay natin sa Panginoon na hindi dodoble ng Lord. Tingnan po ninyo yung passage. Balik tayo sa ating passage. Sa yung kasunod nun, Luke 18:28-30. Tingnan niyo si Peter. Nagsisimula na si Peter mambaoy. Sabi niya, we have left all we had to follow you. Wow. Siguro sabi ni Peter, Lord, message na ako lagi ng misis ko. Sinasabi niya may sakit siya. Paano naman? Sabi ni Peter, no? Ano sabi ng Panginoon? 29, I tell you the truth. Jesus said to them, no one has left home, wife, brothers, parents, children, for the sake of the kingdom of God. Klaro. Hindi iniwanan dahil sa ibang babae. O sabi nga ng ibang bahay. Hindi ng ibang bansa. Sa makabilang ba? Pagka ganun ang ginawa mo, hindi responsible ang Diyos sa'yo. Ang sinasabi dito, iiwanan mo sila, hindi iiwanan talaga. Because you have a mission, what is it? Spread the gospel of the kingdom of God. The Lord will take care of them.
Wala kang iiwanan for the sake of the kingdom of God. Ito pa ang mabigat, sabi ng Panginoon. You will receive many times. Kung siya ay tumatanggap ngayon ng 20,000, idodoble pa yan ng Panginoon in this age and in the age to come. Nakita niyo kung gaano katindi yung bombshell na binitawan dito ng ating Panginoon. Sinagot ng Lord yung sinasabi ni Peter, Lord, what's in it for us? Anong pakinabang namin? Si Peter pala parang Pinoy. Ganyan ang Pinoy eh. Diba? Pag niya, join kayo. Anong pakinabang namin dyan? Yan, si Peter. Pilipinong-Pilipino pala, ano? Kikita ba tayo dyan? Yan. Ganyan lagi ang Pilipino. So, ang Panginoon pinakita niya. Anong nireveal ng Panginoon sa atin? Ang kaharian ng Diyos, yes, meron siyang exclusive nature, pero hindi po siya risky. In fact, you will be blessed. Ang isa pang sinasabi sa atin ng Panginoon, nothing that we give up for the sake of the kingdom of God na malulus natin. Nothing. Anong gagawin ng hari? Ibabalik sa iyo, siksik, lilig, umaapaw. So always remember, brothers and sisters in Christ, kung ang priority mo lang ay magandang bahay, maayos na buhay, no? And so on and so forth, doon ka na lang magtatrabaho para doon lang. Wala na yung in the age to come. There will be no eternal life. Ganito ko po pinaraphrase yung sagot ng Panginoon kay Peter. Sinasabi ng Panginoon, if you exchange your priority for mine, if you give up your priority of a house and take up my priority of the kingdom, I'll not only give you a house, I'll give you many houses. In my Father's... yun. Kita niyo na? Sa bahay ng ating Panginoon, maraming mansyon. Iniisip ko, gaano kaya kalaki ang bahay ng ating Panginoon? At sangkaterbang mansions ang nandoon. Ang tanong ko po, may mansyon na ba kayo sa langit? Amen. Amen. So at least may sumasagot dito. Praise the Lord. May mansyon na ba? Amen ba? Amen. Amen. No? So, tandaan natin ha mga kapatid, whatever we give to the King for the sake of the kingdom, He will multiply in return. So, anong principle yan? The more we give, the more we will receive, no? Sabi nga, hindi para saan? Sa sarili natin, ha? Kundi makatulong sa iba. Ako naniniwala po ako mga kapatid as yung trend na nangyayari po sa atin. Punahin ninyo pa paano yung nangyari sa atin. When we started preaching about the kingdom of God, and we realized yun ang pinaka-importanting mensahe. Ano nangyari sa mga buhay natin? Diba? Dati-rati, hirap na hirap. Sabi nga, kayod ng kayod, salat, kain ng kain, payat. Totoo yun, makita nyo sa Isaiah nun, payat pa. Ngayon, tingnan nyo sa Isaiah. Talagang masagin yung blessed na blessed ang PUMCC. Pero tandaan natin, hindi yan binibigay ng Lord para lang sa atin. Think of other people. Sabi noon, meron ditong member noon bakit natin bibigyan yung pastor na yan? Hindi naman yan natin, tayo pakinabang dyan. May ganyang member dati eh. Pwede na lang, nakinuhan nila, hindi pa naman yata. Pero ano yung nangyari? When we help yung church na yan sa Novaliches, nakita niyo paano the Lord bring to us more in return. Maliit lang tayong kongregasyon, pero ang dami natin natutulungan. Sabi nga, lahat ng pinag-pray natin pag nag-materialize, ako. Siguro, ini-impress ng Lord sa akin, meron pang hadlang. No? Either sin or whatever. Pero once ma-remove yun, napakahina po mga kapatid, tayo palagi magbabiyahe. Mag-worship service tayo sa Amerika, sa Japan. Worship service natin. Kita-kita tayo sa Japan. Ha?
Nga pa, ito nga si Brother Peter. Bali ka. Tapos uwi na kagad. Bakit? May pasok pa kami bukas. That's how the kingdom of God is. Siya ang nagsabi niya, hindi ako. Pero tandaan natin, ako alam niyo, ang nilalagay ng Lord sa heart ko, minsan napapaisip ako, pag ako maging presidente, sabi ko, ang unang-unang gagawin ko, aalisin ko lahat ng batang namamalimos sa kalsada. Bata, matanda, gusto ko wala sila dyan. Bakit? Kasi simbolo sila na ang Pilipino makasarili. Sa totoo lang, o pwedeng mabuhay ng maayos yung mga yan. Pero dahil makasarili tayo, yung mga kabataan na nangangailangan ng pera, pampaaral, pwede naman nating tulungan. Tandaan nyo, the more we help, tandaan natin yan, basta tayo ay sinisik natin yung kaharian ng Panginoon, idadagdag sa iyo lahat-lahat. Amen? Yan po ang ating Diyos na amang makapangyarihan. Ang kingdom priority is exclusive, but it is not limited. Ano na ibibigay ng Lord? Much more na dapat na mapasa atin. Okay? So, in conclusion, God wants you to have all these things, but, nagets niyo ba yan? But He doesn't want them to have you. Ibig sabihin, ibigay sa atin lahat, pero huwag tayong alipinin. Sabi nga, ang tao, minsan, walang pera. Pero ang pera, lagi daw may tao. Pero ganun ang ating thinking. Ang mga kapatid, whatever God would give us, use it all for the glory of God. So forsake everything for the sake of God's kingdom. Give Him your all, and He will give you all these things. Okay? Let me do a fast review ng ating pinag-aralan po, no? Kasi importante po ito eh. Yung mga principles na ating pinag-aralan. Una, God is looking for kingdom-possessed people. Natandaan niyo yan? Okay. So, pangalawang principle, for kingdom-possessed people, all of life is about the kingdom of God. Natandaan niyo rin yan. Third principle na inaral po natin, the kingdom priority demands an exclusive claim in our lives. Tandaan natin, siloso ang ating Diyos. Pang-apat na principle, the kingdom priority is exclusive with regard to the cost it exacts from you. No? Kaya nga, God loves us conditionally. Number 5, the kingdom of God is not a bless me club. Panginoon, ibibigay ko po ito, i-bless mo po ako, Panginoon. O kaya ang prayer mo palagi, bigyan mo po kami, Panginoon, pahingi po, pahingi po, pahingi po. Pang-anim, the kingdom priority is exclusive with regard to our relationship, particularly with family. Ayaw ng Diyos. Nahaharang ang family natin. Kasi pwede niya tanggalin yung family anytime. Naalala kong pinento ko sa inyo dyan, yung kakilala kong lagi niyang katuwiran. Pastor, di kami naka-church kasi yung anak ko. Isang araw, biglang tumulo, maitim na dugo sa ilong ng anak niya. Nung pina-check, may tumor sa utak, stage 4. Lahat ng paraan ginawa. Nung magkaroon ng tumor sa utak yung anak niya, biglang naging prayerful yung family. Every Sunday umaaten. At kailangan nasa harap sila. Para lagi daw pag nag-preach ang pastor na ipag-pray, namatay din yung bata. Pagkatapos mamatay ng bata, nag-usap kami, sabi ko, anong mensahe sa inyo ng Panginoon? Huwag niyo pong papahintuloy. Huwag niyo gagawin excuse ang anak ninyo. Hindi kami naka-attend kasi yung anak ko may sakit. Wow, Lord. Hindi kami naka-attend. Tapos, bakit tinamad kami? Yun, mas magandang dahilan. Pwede mo pang ihingi ng tawad sa Diyos. Huwag yung gagamitin ng anak, ha? Dahil ang dami ko na pong karanasan na tinatanggal talaga ng Panginoon yung hindrance.
7. Nothing is more important than the kingdom of God. If we take care of the kingdom, natatandaan yan? The king will take care of our family. Number 9, there is no room in the kingdom of God for a spirit of ownership. Ito po yung diniscuss natin. Number 10, nothing we give up for the kingdom of God is ever lost. On the contrary, ano gagawin niya? I-multiply pa ng Panginoon. And last one, the kingdom priority is exclusive but not limited. Iwanan ko po kayo ng isang quotation galing kay Dr. Miles Monroe. Whatever you prioritize, you will pursue. Is it true? Yes. Sabi nga yung lalaki, pag prioritize niya yung babaeng yan, wala siyang ibang iisipin kundi yan. Anak, magsain ka na. Sandali lang. Naalala ko kami no, may tawag pa kami yung silay. Yung ligaw na silay. Saan ka pupunta? Si silay po muna. Ako kung meron pa ngayon yan. May silay pa ba ngayon? Uso pa ba yan? Wala na. Wala na. Sa Facebook. Facebook. Oo nga, Facebook na ngayon. Kami noon, hindi. Sisilay pa eh. Magsahin ka na! Sandali po na eh. Sisilay na. Pag okay ka na. Okay na po ako. Magsasahin na po ako. Whatever you prioritize, you will pursue. So anong gagawin natin? Prioritize the kingdom of God and His righteousness. Anong gagawin ng King? Everything will be added unto us. Let's bow our heads and come to the Lord in prayer. Father in heaven, we thank you. We glorify your name, Lord. Salamat po, Ama, for making it clear sa amin ano ang dapat na priority po namin sa buhay. Apakahabang panahon, Lord, na meron kaming worldly passion. At tapos saka kami pupunta sa iyo ng Sunday. Ang akala namin, Panginoon, Sunday lang po ang dapat na araw na iisipin ka namin. Nakalimutan namin, Lord, you own everything. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi namin ipursu yung mga bagay na makamundo, bagkus ang ipursu namin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, kaya nag-aaral kami, nagtatrabaho, o anuman ang aming ginagawa, ay ang inyong kaharian. At nang sa ganun, Panginoon, lumaganap ang inyong kaharian at dumating na po ang wakas. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo.
Ayun, tayo po ay magtungo sa ating offering. At bago ang lahat, salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Na dapat walang lugar sa atin ang spirit of ownership. Wala tayong pag-aari. Na-remind na sa akin, ay kahit wala si Ling-Ling, hindi pala namin pag-aari. Talagang pinahiram lang. And salamat sa Lord kasi yung heart natin is inaayos ng Panginoon. At the same time, yung pagiging humble ng bawat isa, pinagkakalob ng Lord. Ayun nga, sabi po, if you take care of the kingdom of God, the kingdom of God will take care of you. Thank you, Lord. And tayo po ay magtungo sa ating tithes and offering. Ang kahalagahan ng pagbibigay sa atin. Ang kahalagahan ng pagbibigay natin ng ating ikapo ay nagtuturong unahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Tinuturuan tayo nitong sumampalataya at dumipende sa anong kakayahan meron ang ating Panginoon. At pagkatiwalaan ang Panginoong Hesus dahil siya ang real source ng lahat. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8 to 10, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga lukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan. Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay at alam natin na higit pa po sa ating pangangailangan ng kaya ng bigay ng ating Panginoon. So dapat din po natin ibalik ang nararapat para sa Kanya. So tayo po ay manalangin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ay mabuti, dakila at tapat. Diyos na nagkakaloob ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Linisin mo ang aming puso at isipan, turuan mo kaming mamuhay ng naaayon sa iyong kaharian at kalooban. We surrender everything to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.